Dahil sa laki ng perwisyong idinulot ng tumatagas na petrolyo na yan dyan sa Makati, balak na maghain ng tinatawag na class suit ng mga residente ng West Tower Condominium. Laban po yan sa kumpanyang First Pacific Industrial Corporation. Nakatutok si Cara David. Desidido ang mga residente ng West Tower Condominium na maghain ng class suit laban sa FPIC dahil sa pinsalang idinulot ng pagtagas ng pipeline nito sa kanilang lugar. Reklamo nila, ang Makati City Hall lang daw sa ngayon ang tumutulong sa kanila at sumasagot sa lahat ng gastos para masolusyonan ng problema, gayong FPIC daw ang may pananagutan sa kanila. The only way that they will take us seriously, FPIC, is if we file a case. The city government of Makati has no obligation to do that. The West Tower residents have no obligation to do that. It is the obligation of whoever pays the pipes, whoever was negligent in maintenance. Bukod sa damages to property, nais ng homeowners na tuluyan ng ipasara ang pipeline ng FPIC hanggat di pa ito napapalitan. Anila, 1967 pa raw ang mga tubong ito kaya di malayong tumagas pa ulit pagdating ng panahon. Ayaw sumagot ng FPIC patungkol sa class suit at reklamong maaaring ihain sa kanila. Mga abogado na raw nila ang umaasikaso nito. Ayon naman kay Makati Mayor Junjun Binay, hanggang ngayon hinahanap pa rin nila ang pinagmumulan ng tagas. Nakabaon daw kasi ang tubo sa ilalim ng lupa kaya nahihirapan sila. At bagamat ang Makati muna ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa ngayon, inaasahan nilang makikipagtulungan sa kanila sa kalauna ng FPIC, lalo na sa rehabilitasyon. Ang FPIC naman hindi pa raw nakukwenta ang gastusin sa ngayon. I don't have any information right on the moment. Right now, our priority is to find that leak, fix it. Ayon kasi sa Makati, tiyak marami raw lupa at tubig ang nakontamina. Ngayon pa nga lang, pinagbabawalan na ang pag-inom ng tubig sa 9 na poso sa paligid ng West Tower sa bangkal sa Makati dahil sa posibleng kontaminasyon. Kukuha raw sila ng mga environmental expert para masiguro ang kaligtasan ng lugar. Nangako rin ang Makati City na patuloy nitong mamanmanan ng air at water quality ng lugar bago nila pababalikin ang mga residente. There are long-term effects, yung exposure, and we are constantly monitoring both air and water quality. I would like them to be in their units before Christmas. Yes, we want to be home for Christmas. That has been our driving force. Pero pag uwi namin, safe ba kami? How about the long-term health issues? Cancer, miscarriages. Cara David, Nakatutok, 24 oras. 7 kabahayan ang nasunog sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Nakunan po yan ng ating youth scooper. Nakatutok si Claire Delphine. Nilalamon ng nagngangalit na apoy ang mga kabayang ito sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Sa loob lang ng 7 minuto mula sa unang alarma, umakyat agad ito sa ika-4 na alarma. Gawa rin kasi sa light materials ang 7 bahay na tinupok ng apoy. Pero dahil mabilis ang mga bumbero, wala pang 30 minuto mula nang sumiklab ang sunog, napula agad ito. Estimated damage under investigation at saka cost under investigation pa rin. 5 beses na raw muntik-muntikang masunog ang lugar na ito pero ngayon nga lang natuluyan. Bagay na matinding ipinaghihinagpis ng mga biktima, lalo na sa susunod na buwan ay Pasko na. Sa bahay daw ng pamilya Mendoza nagsimula ang sunog. May yata nag-spark ng kuryente doon. Na nga lang, nataranta na rin ako eh. Wala na rin kami nagamit eh. Isang residente ang nagtamo ng sugat sa paa. May isa ring nahimatay. Agad naman silang binigyang lunas ng mga responding Red Cross volunteer. Paulit-ulit na paalala ng mga bumbero, ugaliing i-check ang mga linya ng kuryente para iwas sunog. Claire Delphine, Nakatutok, 24 oras. Nasunog din ang isang bahagi naman ng basement ng SM Cubao kanina. Nahirapang pumasok ang mga bombero dahil sa kapal ng usok. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol, kamusta dyan sa SM Cubao? May pasada alas 11 pa ng umaga kanina nang itigil ng SM Department Store dito sa Cubao ang kanilang operasyon dahil nga sa sunog sa basement nito na umabot sa 4th alarm. Kasabay ng pagdagsa ng mga fire truck dito sa SM Cubao ang maitim, makapal at nakasusulasok na usok na lumalabas mula sa basement nito. Ang mga bumbero hindi magkanda o gaga. Agad pinalabas ang mga empleyado at mga tenants.
usok lang siya dyan. Tapos wala na. Tapos nag-advise ng SM na mag-vacate muna kami palabas dito. Pero magdadalawang oras na, hindi pa rin mapasok ng mga bumbero ang pinagmumula ng sunog. Sobrang kapal kasi ng usok. Dagdag pahirap pa raw ang umunoy kawalan ng koordinasyon ng SM management sa mga bumbero. It's already 2 hours. I've been asking for their coordinations and did not respond. Hindi raw kasi naibigay agad ng SM ang floor plan ng gusali. Mayroon na tayong attacking units pero kumbaga nanguhula lang tayo considering na something like basement and we do not know what to do, where to go. Itinanggi naman ng SM na hindi sila nag-coordinate sa mga bumbero. Nagkaroon lang daw ng miscommunication. The floor plan was somewhere there where the smoke was. So hindi mo ma-retrieve kaagad. Sa Electrical and Engineering Room daw nagmula ang sunog na nasa basement ng gusali kung saan naroon din ang supermarket at 30 tenants. It's all contained there. There's no damage whatsoever in the supermarket area or department store. Everybody was evacuated. Nang mapasok na ng mga bumbero ang pinagmumula ng sunog, maitim at makapal na usok pa rin ang sumalubong sa kanila. Dakong alas 3 na ng hapon na nideklarang confined fire ang sunog. Wala naman nasaktan sa insidente. Mike, sa paunang investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng short circuit sa electrical system ng department store. Samantala, maghapon at hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling saradong itong SM department store dito sa Cubao. At hindi pa rin masabi hanggang ngayon kung kailan ito muling bubuksan. Mike? Marisol, walang sprinkler system dyan sa SM Cubao? Mike, ang sabi sa atin kanina ng SVP nila, at ito nga si Mr. Jojo Menjola, meron naman daw sprinkler system ito. Gayunman, dahil sa sobrang kapal nga ng usok at nagkaroon nga, malakas pa rin ang apoy kanina at nagkaroon ng delay nga sa pag-apula ng sunog, kaya tumagal ang sunog ng halos 4 na oras. Gumana yung sprinkler system? Gumana naman daw ayon sa impormasyon na ibinigay sa atin ng SM. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Susunod! Yung matador na yan sa Colombia, ayan, napunit ang pantalon habang nakikipagbuno sa toro. Kitang-kita yung kanyang higanting tinatawag na sinkhole o butas sa lupa sa Germany. Nilamon ng kotse, pati ang garahe. Bagong kapusong star na si Sam Pinto, kinakabahan daw sa kissing scene nila ni Senador Bong Revilla. Dating Survivor castaway Jeff Gaitan, sumabak na rin sa pagpapaseksi. Ito ang 24 oras.